Yon, yes, hello. So, kamusta po mga streetwise, no? So, dito po tayo ngayon kasi ninyo pala. Ay, Hello po. Okay. Yan, wait lang. May speaker kami. Yan, no? So, andito po kami ngayon sa isang lugar kung saan po namin imi-meet yung mga biktima po ng tukhang ni dating Pangulong Digong. Yon. So, dito po ulit, i-refresh po natin kung ano ba yung totoong nangyari, di ba? At kung ano yung naging epekto sa kanila nung ginawa nga po na tukhang ni Digong dati. So, ito po ay, syempre, pangontra po ito dun po sa mga fake news na nilalabas sa mga DDS, especially po yung narrative po ng paawa. So, yun. Okay? So, pakinggan po natin maya-maya, party na po sila, no? So, pakinggan natin mamaya kung ano pa yung mga sagot po sa mga katanungan natin. Sige po. Yun, so mga ka-streetwise, no? So, andito po tayo ngayon. Andito po ang mga naulila po, na biktima po ng panahon po ng tukhang. So, yan. Laban, yung mga... Hindi po yan laban. Ano man lalaban yung kapatid ko? Nakita niyo yung kapatid ko, ang payat-payat ng kapatid ko eh. Dahil na contraction ng trabaho, pinipilit niya mabuhay ng parehas eh. Hindi naman siya nagtitinda ng drugs, hindi siya nag-ano. Kahit kung anong paggawa ng kapitbahay. Paul, ang trabaho mo, kaya nga yung papagawa ng tubig. Oo, kaya niya hanggang mag-apang kahit kita tubig, ano niya kasi simentuhan niya, babayaran siya kahit magkano okay na sa kanya pagkatapos yun. Parang altigarilyo niya, hindi niya na pinepervision kasi pag hindi kami nakapagtinda, hindi na siya humingi sa ng altigarilyo, may pera na siya. Pag pinapasawuran naman siya sa barangay, may trabaho siya, binibigay niya ako wala na akong katulong sa buhay dahil kami na lang magkakapatid ng iyo, wala na rin naman kami mga magulang eh. Anong taon po namatay? 2018 po, September 27, 2018. Salamat po, Nay. Salamat po. Ako po si Elsa Lobitos. Ang anak ko po si Ernie Villar, 24 years old nung time na pinatay po siya sa Perdos. Madaling araw po yun eh. Kasi po nagtitinda po kami ng almusal. Siya po yung katuwang ko sa mag-akot ng kanina palabas kasi nasa looban po kami. Nung may labas na po namin, lumabas po siya dahil kumain po. Ang sabi, magkape lang. Tapos lumabas po sa Perdos. Pagdating po doon, umupo lang po siya. Dumating po yung limang lalaki. May dalang baril po. Hindi na nakatayo yung anak ko. Kasi dinalilos na sintido. Doon lang po, isang baril lang po ang tumama. Umiga na lang po yung anak ko. Wala na po siyang buhay. Hindi ko po alam kung bakit. Kasi hindi naman po nagtitinda yung anak ko. Nangihingi pa na sa akin ng panigarilyo yun. Tapos, papatayin lang na walang anak. Wala po akong alam hanggang ngayon. Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula. Kung sinong magbayad, kung sinong mananagot. Sa pagpatay nila sa anak ko dahil bunso ko po yung anak. Napakasakit po sa akin. Nagpapasalamat po ako dahil nakapasok po ako dito sa paghilom. Medyo napawaswasan po yung sama ng loob ko. Kasi masakit po sa isang magulang na sa isang iglap na wala ka ng isang anak. Masakit po yun dahil katuwang po namin yun. Hindi po siya sabihin na nagtitinda po siya ng droga, ano man dyan. Ganun lang po ang buhay. Nilako ko po ano yun po. Ano po, bintangan po kaya? Ano po kaya? Hindi, wala naman po akong naririnig. Kung sinabi po nila na nagtitinda, ako mismo na rin, nakikita ko po yun. Di kasama ko na po sa bahay. Tapos ganun lang. Hindi ko nga nilapitan yung binirig. Hindi ko po kaya. Ay, hindi po ba nasangkot o napasama sa drug watch list? Wala naman po. Hindi nga na walang record sa police station po yun. Hindi nga nakukulong. Di sa barangay ngayon, wala nga. Paano po nila manong napasama yung anak ko? Eh, ang sabi po nila, baka daw napasama sa kuta. Hindi ko na po naintindihan kung anong kuta yung sinasabi po nila, sir. Nakita niyo po mismo na yung bumaril. Hindi po. Nakasibilyan po daw. Hindi ko po nakita kasi nasa likod bahay po. Mga nakasibilyan po sila. Kasi time na yun, ang mga pulis po, nakasibilyan din, nag-uniform.
Ah, Pero pagpasok po, hawak po daw yung baril. Nung nakita yung anak ko na nakaupo doon, sintido ko ang pinutukan ko sintido. Umiga na lang po yung anak ko. Pero ang mostly sinasabi nila nanlaban. Wala pong nanglaban nangyayari, sir. Kasi kung nanglaban po yan, wala naman po siyang armas. Ano po siya manglaban? Nakaupo na po. Nandun yung mga barkada, ano po sila, may videoke po. Hindi po nanglaban yung anak ko dahil yun lang naman po lagi na sinasabi, nanglaban. Pero wala pong nanglaban nangyayari doon. Lahat kami po sa parulang biktima, walang nanglalaban kahit isa. Dahil bigla naman lang po na nilang babarilin yan kung sinong gusto lang babarilin. bali po yung anak niyo po nakaupo lang kasama yung mga Nakaupo po barkada. doon, may videoke po. Nakaupo siya kasi nagkakape. Hindi po yun ang laban ng anak ko, sir. Bali nung pagkakataon po na yun, yung anak niyo lang po yung binaril. O anak ko lang po. Kasi nagtatakbuhan na po yung mga nakaupo. Ah, okay. Anong taon po nangyari ito? 2018 po, August 9. Mm. Maraming salamat po. Salamat po. Ako po si Elizabeth Campo. Ang asawa ko po si Rolando Campo. Ang asawa ko po senior na. Naglalaban lang po ang asawa ko. Nung anuhan po ng mga pulis. Marami po mga pulis nung araw na yon. Ako po pumunta po ako sa labas. Kasi lalakad kami papuntang SS. Hindi ko akalain na marami ng pulis na dumating sa bahay namin. Ang sabi ng anak ko, huwag niyo pong kunin ang tatay ko, naglalaban lang po yan. Ang ginawa po ng pulis, pinaupo sa isang tabi, binanatan po kagad ng Armalite dito sa dibdib. Tapos po, hindi po makasigaw yung asawa ko, binaril pa po dito sa may dito pa sa gitna. Ako po nasa labas ako. Pero yung mga tao po, nagsasabi, ang asawa mo nasa loob. Pumapasok po ako sa loob. Mapasok po ako. Nakapaligid po lahat ng pulis. May CCTV po eh. Pakawalang iya talaga. May CCTV po yun. 3 po sila ang pinatay doon. Yung pamangking ko. Araw mismo po. Opo, noong October 11, 2017. Pakinaw. Nung pinatay po ang asawa ko, hindi po ako makapasok sa loob kasi lahat po ng pulis nakapaligid. Kahit po anong pasok namin, ayaw po kami papasukin. Basta ang narinig ko na lang po, 2 putok, tapos 2 putok, 2 putok. Kaya ang sagot ko, patay na yung asawa ko. Sabi ko pong ganun. Pero wala po. Kasi nung mga December po yon 2016, sabi mag-surrender. Sinurrender naman po namin ang asawa ko. Ang sabi po ng pulis, tatay, huwag ka nang gagamit, matanda ka na. Ang sabi naman ng asawa ko, hindi na po ako gumagamit. Kasi may sakit po ako, sabi ng asawa ko. Tapos mga ilang buwan po, January, February, pagdating po ng October, doon po nag-ikot ang mga pulis at minamanmanan po sila. Eh wala namang ginagawa asawa ko kasi may sakit, tapos naglaba lang. Sabi nila nanlaban. Naririnig pa nga po namin yung, ayan na. May baril. Eh wala naman pong baril yung asawa ko. Kabulagtan. Hindi ko nga po nakita kung paano po nila nadala sa sagat eh. Kasi nanap ko po eh. Ang isip ko pa nga, buhay pa yung asawa ko. Pati mga apo ko nagkaroon ng trauma dahil nga pinaalis nila. Tapos yung apo ko kinarga pa. Kitang-kita naman po sa CCTV. Meron po CCTV yung pangyayari sa asawa ko. Dahil in-interview rin po ako. Sino po yung dalawang kasamang pinatay? Si Sherwin po. Sherwin Bitas, saka po yung isang, yung bata pa po siya. Ulo po. Ano yung mga pinatay? Si Udo po yung isa. 3 po yun. 17 anyos. Tapos po yung asawa niya, saka yung asawa ko. Magkasama? Opo, pamangking ko po siya. Ano Hindi po sila magkakasama sa isang lugar lang po. Opo, isang operation lang po. Opo. Ibig ko sabihin, sa isang operation, pinasok po sila doon, pinagsama-sama. Opo, opo. At hindi sila magkakilala. Hindi po, magkakakilala po yung kasi tsuhin niya po yun eh. Asawa ko po yun, isang bahay lang po kami. Tapos po, sa iskinita kaliit na ganyan,
Doon po sila pinatay. Binaksak po sila lahat. Opo, may CCTV po. Pwede ko bang makita? Nako, may CCTV pa. Opo, may CCTV po kami kahit po na-interview ko. Pwede ko bang ilapit natin? Hindi, ano, kunin mo ko. I-share na lang mamaya. I-share na lang mamaya. Pwede ko bang makita? Mamaya? I-share na lang mamaya. Pa-share na lang po ng CCTV. Ano po ang nangyari doon sa CCTV? Ano po, pinakita naman po yung CCTV, inano naman po, pinalabas naman po yan sa Sa media po, nilabas po yan. Ano po ang nangyari? Ano po yung nasa loob ng CCTV? Nasa loob ng CCTV. Well, Kwento mo nga. Yung pagdating po ng mga pulis, tapos pinaalis po lahat ng mga tao. Lahat po ng tao, pinaalis po. Tapos iniwan yung kamag-anak ninyo, ganun po ba? Nung pinaalis na po lahat ng tao, Andun po ako eh. lahat po ng tao sa lugar namin, siya nasa taas. Ako lang Kinakausap po ako ng mga pulis. Ano po yung sinabi sa inyo na pulis? Sabi sa akin, tinawag kasi ako ng asawa ko, Han. ID ko na ako, sabi. Binigay ko po yung ID niya ng DSWD kasi po, pinag-aral po siya ng DSWD sa TESDA po eh. Para sabi daw po, sabi ko, kasi yung asawa ko may addiction po. Ang sabi nila, para daw po mawala yung addiction, yung sentro ng isip niya mapunta sa pagkakaabalahan. Kaya pinag-aral po siya ng TESDA po. Tapos po nung binigay ko yung ID niya, sabi nung pulis na isa, oh, diyan ka lang, sabi sa akin ng pulis. Hindi po ako bumaba. Nakasilip naman po ako sa kanya. Tapos sabi ng pulis, positive, back up. Bakit po nagba-back up? Sabi ko, nung binaril siya ng 2 beses sa paa, sabay tutok dun sa bata, pinagbabaril yung bata. Napadapa po yung bata, nangingisay. Sabi ko yung asawa ko, isip ko mawawala na. Sabi ko sa asawa ko, pag yan, inano niya yan, sabi ko, asawa ko yan, may CCTV dito. Hanggang dyan sa asawa ko, makikita yung gagawin nyo. Sabi ko sa mga pulis, iniikot lang po nila yung CCTV. Pinunta po nila, natapos na po, pagbaba ko po kasi, wala na po, malinis na po. Wala na yung asawa ko. Wala na po yung pintuan namin na may dugo. Malinis na po. Tapos Ma'am. pinunta po nila ako sa presinto. Tapos sabi sa akin ng hepe, sabi niya, pasensya ka na. Ngayon lang ako nakakita na hanggang ngayon umiiyak. Sabi ng hepe. Tapos sabi po niya, So, ano po ma'am, yung police recognize yung police? Recognize po kung nakilala yung police kung sino? So, ano po nangyari sa police? Sabi po- kasi nabindima po sila eh. sabi po sa akin ng hepe, ako na to hepe, ako sumama ka sa akin. Di sumama po ako sa presinto. Tapos sabi po ng hepe, pasensya ka na. Kasi hindi naman namin hindi nila wala sa ano nila na pumatay. Sabi nila kasi inutos lang daw po sa kanila yun, alam mo na sa taas, sabi sa akin ng hepe. Tapos hindi po ako kasi iyak po ako ng iyak eh. Ipamasahe ka pa ba papauwi, sabi sa akin ng hepe. Pinapirma po ako. Tapos nung Tungkol saan yung pinirmahan? hindi ko po alam. Ay, Pinirmahan niyo? hindi niyo po binasa? Opo, pinirmahan ko po kasi gusto ko nang umuwi eh. Hindi po, mga ilang araw po, pinuntahan ulit ako. May pinapirmahan po sa akin kasi sumasama na po ako sa paghihilom eh. Pag hindi ko daw yun pinirmahan, damay-damay na daw po kami ng mga Walang- anak ko. Wala naman walang due po process kasalanan talaga, ng mga no? anak ko. Baka walang yata talaga. Wala. Nabanggit ko po yung nangisay na bata, pati yung bata kasama sa Opo, pagpasok. sinulak po Opo. nila. Tapos binaril po nila sa likod. Kaya bukas po sila. Baka walang yata talaga. Pero nagtataka po kami kasi kasali siya sa watchlist, hindi naman po gumaga. Ano po yung bata? 17. 17. So sana ngayon ay nagtatrabaho na, no? Opo. Hindi nangyari. Yung bata, kasama sa watchlist, pero hindi naman Hindi po po, hindi po siya kasi tumira ano lang po sa amin yung bata. mo? Kasi nag-ano po yung asawa ko, mahilig po yung asawa ko na patirahin kasi pagtulong-tulong po sa amin. Kaya ganun po yung batang yon. Nung bumaba po siya sa agdanan,
yun po, pagtalikod, kasi yung asawa ko binaksak po nila yung asawa ko, pero sabi, nanlalaban daw yung asawa ko. Pagbaksak po ng asawa ko, siya naman pong binabaril siya. Kaya sabi, nanlaban yung asawa ko. Eh, kahit anong gamit, wala po kaming ganun eh. Ma'am, nabanggit niyo po yung DSWD. Supposed to be dapat ang asawa niyo po kasi parang gusto nang magbago. Opo, 4 piece po kami. Okay. Puris of the poor po. Pero hindi nila binigyan ng chance. Talagang on the spot po nila. So, biglaan lang naman. May hinahanap po kasi silang 3 tao, hindi naman po namin kilala. Bali ma'am, kasi hindi man sabi nyo, yung police nakita sa CCTV. Opo. Hindi man lang sinabi ng hepe kung sino yung mga police na nandun. Wala silang sinabi. Basta nakita na lang po sa CCTV kasi So, yung pamangking ko po, may CCTV sa labas. Yung isang inikot nila, hindi nila akalain na meron pang isa. Kaya 2 po yung CCTV, yung isa lang na nalabas. So bali hindi pala totoo yung sinabi ni Bato na tinulungan pala para makamit yung hustisya, no? Wala palang ganun. Kasi hindi nyo nakuha yung pangalan ng pulis eh. Opo. Kaya wala. Pero Kasi sinabi sinungaling po talaga, namin no? na hindi niya po, pero nung in-interview po si Duterte, sinasabi naman niya na talagang pinapatay niya. Kaya kami po, lumalaban din po kami. Maraming salamat po, Nay. Maraming salamat po. Lumalaban po kami. Kahit na ano pong mangyari, haharap po kami. Kung ano pong nararapat gawin, haharap po ako kahit anong gawin sa akin. Maraming Kasi salamat. lalaban ko po yung pamilya ko. Ako na mag-try ba? Naiyak ako. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po ang nanay ng biktima na si Ronaldo Alcaraz. Nangyari po ng pagpatay sa anak ko na September 16, 2018. Alas 10 po ng gabi sa Pier 2. Hindi ko po alam yung nangyari na yun. Kung ano po kung sino po. Dahil tinawag lang po ako ng pinsan ko na siya rin din po, tinawag din siya dahil nakita ng mga kumpare niya na nakabalagta na yung anak ko sa gitna ng kalsada ng Pier 2. Pero maraming nagsabi na mga nakasibilyan daw po ang mga pulis na bumanat sa anak ko. Yung time po na yun, kasulukuyan din pong may sakit ako. Linggo po yun, araw ng linggo. Pumunta po yung anak ko doon sa lugar ng pinsan ko sa Pier 2 na para magpaalam at nagsabi na, nakapasok na po ako uli sa call center. Call center po talaga ang trabaho ng anak ko. At nung time na yun, nagsalita ang pinsan ko sa kanya, sige na, mabuti at ipagpatuloy mo na yan kasi sayang ang katalinuhan mo. Sumagot din po yung anak ko na, opo to kasi naawa na ako kay nanay, tumatanda na at nagiging sakitin pa. Gusto ko pong magbayad ng lahat ng mga paghihirap niya sa akin. Ang huling salita ng anak ko na narinig ko sa kanya, Ma, sa ikalawang linggo ng October, sasahod ako. Bibili na tayo ng mga pamasko ng mga bata. Dahil siya lahat sumasagot sa mga pangailangan ng mga pamangkin niya. At kung isa pa niyang salita, Ma, hindi ka na mangangalakal. Hindi ka na maghahanap buhay. Ako na ang maghahanap buhay para sa atin. Dahil matanda ka na, Ma, sakitin ka na. Sorry, Ma, sa lahat ng mga paghihirap mo sa akin. Pero hindi ko alam. Yun na pala ang huli na salita na narinig ko sa anak ko. Masakit bilang ina. Oo, sabihin na natin, adik ang mga anak ko, ang anak namin. Ang mga pinatay nila. Wala silang karapatang pumatay ng tao. Correct. Wala silang karapatang kitlin ang buhay ng bawat isa sa mga mahal namin sa buhay. Dahil ang Panginoong Jesucristo lang ang nagbigay nito para sa ating lahat. Sana, alam naman nila na gano'n na ang gawain ng tao. Kinulong na lang nila o ipinagamot nila. Dahil may pagkakataon pa namang magbago ang bawat isa sa mga taong pinatay nila. At naging kawawala ang mga pamilyang naiwanan ng mga tao
ang kanilang inutangan ng buhay. May mga anak, may mga magulang na dapat matulungan at tulad ko. Sino pa ang makakatulong ko sa buhay ko? Lalo ngayon, nag-iisa na lang ako. Isa rin po akong biyuda. Ako na lang po ang naghahanap buhay para sa amin ng aking mga apo. Sakitin pa po ako. Wala pong tumutulong sa akin kundi ang mga kapatid ko. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. May ganitong programang dumating sa amin. Ginamit ng Panginoon si Father Flavi upang bigyan kami ng tulong at makamtan namin ang aming karapatan. Hustisya ang aming hiling sa ginawa nilang pagkakamali, sa ginawa nilang pagpatay sa mga mahal namin sa buhay. Hindi kami sinungaling at hindi rin kami gumagawa ng kwento at hindi kami umaarte. Talagang nasa puso namin lahat ng sakit, lahat ng hirap, lahat ng pagdurusa. Kaya nagpapasalamat kami sa Panginoon at kay Father Flavi at sa lahat ng mga taong nagnanais tumulong sa amin. Sana ang mga sinasabi nilang mga pagkakamali na sila ang naging biktima, sila ang kawawa ngayon, hinuli ang tatay niya, nagkakamali siya. Kami ang lubos na kawawa. Buti sila, may mga abogado siya. Kami, sa una, may nakinig ba sa amin? Wala isa man na nakikinig sa amin. Inaalipusta pa kami dahil ang salita nila sa amin. Adik daw ang mga pinatay nila, salot daw sa lipunan. Hindi po ito karapat-dapat para ibigay na salita sa amin. Yun lang po. Maraming po salamat. Ma'am, ano po pangalan ulit ng anak po nila? Si Ronaldo Alcaraz po. Sa anong taon po siya pinaslang? 19, ano po yun? September 16, 2018. 34 anos po siya nung namatay. 2018, no? Call center agent. Opo. Salamat po, Nay. 2018? Okay. Tubig. Ba't si May tubig po. Tubig daw. Tubig. Kaan ka na tubig to. Tubig. Tubig, please, tubig. Okay na, okay. Konti tubig, makatakip sila. Ako natakot eh. Hindi, okay na. Okay lang po, okay lang po. Up, dalhin natin si Nanay. Habang kumukuha ng tubig. Siya mo kumukuha. Tama kumuha ng tubig. Wala ng tubig, baka mamaya. Ako naman po si Ginang Yolanda Centorias. Anak ko po si Edward Centorias. Pinatay po yung anak ko. Umupo po si Duterte ng June 30, 2016. Pinatay po nila yung anak ko ng July 8, 2016. Yung anak ko po sa Cabiherbosa nakatira. Ako naman po na magulang dito sa Velasquez. Tinawagan na lang ako ng kamag-anak ng asawa niya na gano'n na nga po daw ang nangyari. Natutulog yung mag-ama na yun, yung anak niya na bunso, kasi ano po yun bagyo, nagkaroon ng canceled ang klase. Ngayon, itong anak ko at saka yung asawa niya natutulog. Ang sabi daw ng anak ko sa asawa niya, matulog muna ako papasyal ako kay nanay mamaya. Pinatulog nga daw silang mag-asawa. May kumatok sa kapinto nila, mga pulis. Ang sabi na ngayon ng asawa niya, sabi daw ng pulis na saan daw ang alias kasi noon si Bibang. Saan daw si Bibang? Ito po sir natutulog. Pagbukas ng pinto ng asawa niya, nakarga-karga yung anak nila na 1 taon, 6 na buwan. Binuksan yung pinto. Pagbukas daw ng pinto, kinaladkad yung asawa niya palabas, nakasama yung anak niya, at yung anak ko nga natutulog, pinasok sa loob at binaril. Ngayon, yung asawa niya nagsisigaw sa labas. Ang ginawa ng mga pulis, kinaladkad yung asawa palabas, dinala doon sa mobile at hinuli.
at kinulong nila. Ngayon, ang anak ko, naiwan sa loob na binaril, 3 putok ang narinig. Kaya yung kamag-anak ng asawa niya, pumunta sa akin at ipinaalam sa akin bilang nanay. Pagdating ko doon sa Herbosa, sa Santo Niño Street, marami ng pulis, nakatali na, wala na pwedeng pumasok. Di ngayon, nagpipilit akong pumasok. Sabi ko, nanay ako, ayaw akong papasukin. Sabi ko, baka naman buhay pa yan, pwede pa natin itakbo sa ospital. Ang sagot sa akin, wala na hunay. O di, wala akong magawa. Ayaw nila akong papasukin. Ang pinasok lang doon yung mga barangay, ng mga opisyal ng mga barangay. Di ako, naghihintay lang ako sa labas hanggang tinawagan ko yung mga anak ko na nagtatrabaho na gano'n na nga ang nangyari. Na-interview pa ako ng Channel 7 na naka-televise po yung pangyayari sa anak ko eh. Ngayon, yan na. Hanggang ang tagal muna, siguro may mga 3 oras nilang inilabas yung anak ko. Kapag hihintay ko sa mga anak ko, hanggang dumating sila, itong mga media, may dumating na mga media na, hanggang may dumating na may daladalang nakabox na malaki na, yung para bang yung mga ano sa birthday na kahon, nalagyan nila ng mga ano nila sa magic, may ganon doon dumating. Akala ko kung ano yun, pumasok sa loob. Itong bahay nila, mayroong butas na, yung hollow block na decorated na may mga butas-butas. Oh, sinilip ko yun. Kitang-kita ko sa dalawang mata ko na nilabas nila yung mga baril na pinahawakan nila doon sa anak ko. Yung mga shabu na nagpakahiliran, na nagpakabalot, itinabi nila sa anak ko. Kaya yun ang sinasabi nila na drug poser ang anak ko dahil marami silang nakuhang shabu. Nanlaban ang anak ko dahil mayroon silang baril na inilagay. Pero sa totoo lang ho, kung nanlaban ng anak ko, kung may baril na yun, baka isa ho sa kanila may tama. Dahil kilala ko ang anak ko palaban yun. Hindi yun papayag ng ganun-ganun na lang. Kaya, yung salitang nanlaban, senaryo na ho ng mga pulis yun. Yun na, wala kang ibang maririnig sa kanila pag napatay, nanlaban. Nanlaban. Wala. Ano na mga binibitawan nilang salita, nanlaban. Ganun ho ang nangyari. May anak ho yun na 2 na nasa akin. 3 yung nasa kanya. Sa ginawa nila, yun ho ang masakit. Ang hirap ho magpalaki ng anak. Alagaan mo. Palagi mo na ang yan mo na dahil. Ganun na nilang kunin sa'yo. Kung ikaw mo magulang, di bali na lang sana ho namatay ang anak ko sa sakit ang ko pa. Pero yung ganun pinatay nila na walang kalaban-laban na makasakit ho. At may mga anak ko naiwan. Kaya, napunta ho ako dito sa Maghilom. Bago lang ho ako. Dinala ko ng kapitbahay ko. Kung sabi sa akin ni Sir Randy, Nanay, malapit ho ba? Matanggap natin ang warrant ni Duterte galing sa ICC. Hintay lang ho tayo. Kaya nung nakulong ho si Duterte, nahuli ho si Duterte, napanood ko sa TV, tinakbo ko yung kapitbahay ko na nagtitinda sa palengke at niyakap ko. Umiiyak ako na ito na ang katarungan natin hinihingi. Hindi ko sukat akalain na may ganito palang foundation na tutulong sa amin. Kaya si Aling Tess, sinisi ko na bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to. 2016 pa ang anak ko namatay, nauna pa kay sa kanya. Ang iniisip daw kasi niya, sa barangay namin, baka kung sabihin man daw niya, mag-ingay daw ako dahil ang barangay chairman namin talagang Duterte. Kaya yun ho pa na isa, iniiwasan niya. Kaya nung sinabi ko na, isama mo naman ako doon. Kaya nung sinama ako dito kay Sir Randy, sasalita niya sa akin na malapit na ang makamit natin ang hustisya. Hindi mo na binilibig. Lahat ng panalangin namin. Kaya yung nangyari kay Duterte, karma niya yan. Tama lang sa kanya yan. Mabuti nga siya, may kaya pa niyang ipagtanggol ang sarili niya. Pero yung mga anak namin, wala na. Wala nang karapatan paglaban. Kaya ito, kasama ako rito. Kung saan man kami dadalhin, sasama ako kung hanggang saan malaban. Yun lang po.
So, open question na ba, Koy? Open question na ba? Muna po kayo tubig, Nay. Ako po, Nagpapasalamat din po kami sa inyo dahil lumaban po kayo. Salamat din po. Noon na po, hindi po kami, wala po kami nakasadok na lumaban. Akala namin walang tao makikinig na kakamtan ng justisya na nais namin makamtan. Pero nung nadala po kami rito, at may mga tao pong nakinig sa amin, doon na po lumakas ang kalooban namin. Handa po kami lumaban. Handa po kami tumistigo na talagang sila ang may kagagawan ng pagkamatay ng mga anak namin. Okay po. Matapos yun, mayroon po isang reporter, hindi ko lang kung ano yung channel, na tinanong kami kung ipaglaban ba daw namin. Pero ang sagot ko lang sa kanila, saan kami mag-uumpisa kung kami lalaban? Anong ebidensya ang ibigay namin sa kanila? Hindi sila kumpleto. Kaya nasabi ko doon sa interview sa akin na ipapasa Diyos ko na lang sa tahimik na lang kami kasi may karuman ba yun. Okay po. Ay, narinig po namin yung inyong mga quote na storya tungkol pamatay po ng inyong mga pamilya na narinig din po namin dito. Mayroon po kaming tanong na gusto po natin na maliwanagan ang lahat. Ang sabi po nila sa social media, ito po daw ay kwento lamang, gawa-gawa lamang at pinalalabas po nila na wala pong kasalanan si Duterte dahil ginawa niya lang daw po yun para sa bayan. Gusto ko po kayong tanungin kasi kayo po yung totoong namatayan. Kaya gusto po namin malaman. Ngayon tanong ko po, sorry, nailala ako sa storya nyo. Sabi po nila si Duterte daw po walang kasalanan. Para po sa inyo na ano ho yung gusto nyo sabihin sa taong bayan? Kasi pinapaligtad po tayo sa social media. Kung sino lang sumagot. Nakita naman nila, di ba? Inamin naman po niya sa Kongreso. Di ba, narinig niyo naman, inamin niya na kaysa problema pa't magpakain pang gobyerno, cut yun na lang. Cut yun para wala ng problema. Sino ang dapat managot doon? Inamin naman niya. Kasi pag tinulong daw, pakainin pa ng gobyerno, masikip na ang kulungan. Kaya cut yun na para wala ng problema. Sinabi niya nga yun. Diba? Alam niyo yun eh. Sinabi niya nga yun. Oo. At hindi naman maglalakas ang loob ng mga pulisyan kung hindi naman talaga pinahintulutan niya. Dapat, kung mayroon man dapat niya, maniniwala sana kung talagang nagmamalasakit siya sa mga yung inuna niya tinibag, yung paggawa ng shabu na yan. Kasi hindi naman makakarating yan sa mga squatter eh. Wala naman pwedeng gumawa yan doon sa squatter eh. Oo. Makakarating ba doon yan? Inuna lang niya kasi yung yung mga small time lang kasi yun lang ang kaya na sinampulan. Oo. Biktima lang din naman kasi yun. Ba't kailangan niya naman dapat yung paggawaan talaga tinibag niya para wala nang bibilhan mga adik. Diba? Malaging papasalamat lahat ng mga magulang na nag-a-addict. Diba? Kaya wala nang bibilhan eh. Sumagot kayo. Sa akin naman po, ang masasabi ko, totoo po sa amin. Kasi talagang pinatay nila. Siguro mga tao na hindi nyo alam kung paano ginawa sa pamilya namin. Kung sa inyo ginawa to, siguro, maiisip nyo rin yung ginagawa namin. At kayo rin ay tatayo para sa amin. At maniniwala, lahat po ng kapitbahay namin, kahit po tanongin nila, puntahan ninyo po, masasabi po sa inyo kung ano ang ginawa sa pamilya namin. Para pong baboy na hinahagis, sinakay sa sidecar para dalhin sa ospital. Makita ninyo, walang naman buhay ang pamilya ko. At ang mga apo ko na trauma. At ako wala na akong kasama sa buhay. Siya lang ang kasama ko sa buhay. 60 anyos ang asawa ko. Pinatay pa nila. Pinasurrender pa nila. Tapos papatayin din pala nila. Hindi na po yun. Hindi po nagbebenta kahit ano nila.
Wala pong ganun sa amin lugar. Pati po mga anak ko, lagi nilang pinupuntahan nung araw na yun. Namatay na po ang asawa ko, pinapaligiran pa rin po nila ng mga pulis ang pamilya ko. At ang mga anak ko, nagtatago po sila kung saan sila pupunta. Pero ako po, hindi ako maalis sa bahay namin. Kasi gusto ko po malaman kung talagang papatayin ako. Kasi nakahanda rin po ako eh. Kasi nung nangyari po yun, ayaw nila akong ipapasukin sa bahay namin. Kasi nakabulagta na po yung pamilya ko. At sasabihin niya, lumaban ng asawa ko. Hindi na po kayang lumaban ng asawa ko. At sasabihin, merong baril. Hindi nga po marunong humawak ng kahit kutsilyo. Ang alam lang po niya maglaba. Naglalabo po ng araw na yun ang asawa ko. At ang asawa niya naman po galing sa trabaho. Paano po sasabihin? Sana po kayong mga nanonood at hindi niyo po nararamdaman yung nararamdaman namin. Sana po wag mangyari sa buhay ninyo ang nangyari sa amin. Ganun na lang po, sana wag po kayong manghusga ng kami nanloloko. Hindi po kami nagloloko at hindi po kami bayaran. Totoong buhay po yan. Totoo po sa amin. May tanong din po ako. Ano po ang pakiramdam ninyo nung nakaraang Martes ng Duterte at sinakay po ng eroplano papunta para i-trial? Ako sir, tuwan-tuwa ako sir dahil nung time na yun, hindi talaga ako nawala ng radyo kasi sinusubaybayan kong balita. Nung time na yun, naglalaba ako, biglang binalita na si Duterte bumaba na sa airport. Sobrang tuwa ko sir, natapon ko yung yung labada ko dahil pinamamalita ako sa buong pamilya ko nga nahuli na nga. Sabi ko ito na yung pagsisimula ng paglalaban namin na yung katarungan namin kailangan. Bigyan kami ng katarungan kasi kawawa kami. Kami yung mga biktima. Maliit lang kasi kami kaya hindi namin siya kaya. Is pamamagitan ni Father na tinulungan kami, may pag-asa kami na mabigyan ng hustisya. Dahil ito na kami ngayon eh. Kaso nabaliktad pa. Kami pa yung ngayon, kami pa yung nasa social media nga nanluloko. Sila yung kawawang-kawawa. Paano pa yung sila naging kawawa? Ang sarap ng buhay nila. Mayroon silang abogado, kompleto. Hindi sila sinasaktan. Kami, sobrang namin sir, sobrang sakit ng kalooban namin nung nakaupo pa si Duterte. Pero ngayon, eto na, tuwan-tuwa kami lahat dahil may liwanag, kunting liwanag na mabigyan talaga kami ng katarungan. Yun lang, salamat sir. Nay, may tanong din po ako. Bukod kay Duterte ba, meron pa kayong gustong panugutin? Si Bato po. Di ba to pa? Opo. Tsaka po si Bongo po. Dapat kasi po, sila po ang nanguna ng mga nagsasagita po. Nung hinarap po kami sa Senado, nung nagsalita rin po ako, pinagpapatunay po nila na wala silang kasalanan. Pero kung tutusin po talaga po may kasalanan sila. Kasi sila po ang pinakapuno eh. Aaminin po ba ni Duterte na siya nagpapatay sa mga tao? Di ba po? Kaya karapatan po na hulihin siya. Kasi umamin siya eh. Kung di siya umamin, wala sanang Lahat naman sinasabi niya, pinapatay niya. Mga pulis, inaako niya na siya ang lahat na nagutos. Ano pa po ba ang niya para ipagtanggol niya yung sarili niya? Sana po, ang gusto ko rin po mangyari, lahat po ng pulis na pumatay sa asawa ko, sana po madamay. Yun lang po ang hinihiling ko. Isama niya rin po lahat yun. Oo nga. Pero kung tayo naman ang masusunod, kasi sana po yung mga pulis na gumawa rin, sana makonsensya sila para malaman namin kung talagang sino ang nagpapatay at nag-utos sa kanila. Kasi inaako ni Duterte na siya ang bahala, siya raw nananagot. Paano naman po sila? Ligtas sila? Ang sarap ng buhay nila, samantalang yung pinatay nila, 7 taon na po. Wala kaming hustisya Ngayon na lang po kami nagkaroon. Nay, nung namatay yung kamag-anak nyo, di ba pumunta kayong presinto? Na-blatter ba yun? Hindi po kami pinablatter. Nyo? Yan sinasabi Ganito ko po yun.
Nung namatay po yung asawa ko, hindi po kami binigyan ng police report. Death Kaya- certificate po nung nakalagay sa death. Death certificate po, iba po ang nakalagay. Ayan, oh. Anong nakalagay? Atake sa puso Kita ko. mo, napakasinungaling talaga. Hindi kasi hindi naman kasi sinabi sa amin yun eh. Huli na nung nalaman namin, nung kumuha kami ng death certificate at nagpunta kami kay Father, nalaman namin na ganun. Siya naman, siya pumunta, ako rin pumunta ako sa Calao. In-interview ako ng pulis. Nung in-interview ako ng pulis, kumukuha akong police report, hindi ako binigyan. Kasi daw, hindi raw ako bumalik at hindi ko raw sinabi na may CCTV. Yun. Kasi may CCTV po eh. Tapos wala na po nangyari. Bali wala na. Hindi na kami nintindi. Kasi- hanggat nag-report kami kay Father. Kasi bali na parang lumalabas dito, sinungaling si Bato. Kasi yung sabi ni Bato, mayroon dong death certificate, mayroong blatter, yung mga namatayan. Wala po, wala po. Sinungaling Wala talaga. Wala Sinungaling. po. Kasi yung presinto po ng pinunta, kahit po nilagay sa TV kami, na-interview po kami, nakunan po kami ng sa TV. Kami, lalo na po ako, na-interview ko. Kaya ang sabi ko, si Duterte, kampi sa mga pulis. Kampi po siya sa pulis. Kahit anong gawin ninyong reklamo, kakampihan niya ang mga pulis. Kahit hindi niya kayang alisin ang mga pulis eh. Kasi kampi siya eh, kampi po eh. Yun nga po. Kaya ako na lang po, ang iniling ko, kayong mga tao, kayong mga kababayan namin, sana po malaman ninyo kung sa inyo po nangyayari sa amin, sa pamilya namin, sana po, huwag nyo kami palatangan na bayaran kami. Hindi po kami bayaran. Makikita nyo po ang katotohanan. May CCTV po ako. Kitang-kita po kami sa CCTV. Kahit po ako, yung mukha ko, naharap na po. Hindi po ako nagtakip ng mukha para malaman nyo po. Lahat po ng kakilala namin sa lugar namin, nagtataka po bakit daw ako marap ng walang takip. Kaya ko pong gampanan at kaya ko pong panagutan yung ginawa niya sa pamilya ko. Kaya hindi po ako natatakot kung ano pong gawin nila sa akin. Nakahanda po ako. Ay, question lang. Sabi sa social media na ang sabi po sa social media ngayon, nakakaawa si Duterte dahil daw po pinakulong daw po ng ating gobyerno ng gano'n. Hindi po siya nakakaawa eh. Artista po siya eh. Artista po siya. Kasi nung una rin po namin hearing sa Senate, nung in-interview siya, nagbubulag-bulagan siya. Una, hindi siya makakita. Pangalawa, yun naman nagbubulubululan siya dahil may sakit siya. Wala pong katotohanan yun. Malakas pa po siya. Pag nakainom siya ng gamot, o hindi namin alam kung droga rin ang iniinom niya, bigla siyang lumalakas. Fentanyl. Yun po ang katotohanan. Kasi nandun po ako nung in-interview siya, yung inano niya po si Trillanes, saka si Dilema. Nandun po kami noon. Kami po, nandun kami. Nay, ano pong mensahe nyo sa buong mundo ngayon na tinututukan yung istorya po na to ng pagkakakulong ni Duterte at lumalabas po na nakakaawa po siya? Ano pong mensahe nyo sa taong bayan? Sana managot si Duterte. Sana lahat ng ginawa niya sa buong pamilya namin, lahat kami, nang pinatukan niya. Kahit na mga bata pa ang pinatay niya, sana magdusa siya, wag po siyang pakawalan na. Kasi sinasabi po, pakakawalan siya at babalik sa Pilipinas. Sana po wag na siyang bumalik sa Pilipinas. Kawawa lang po rin siya, dahil dudumugin din po namin siya. Ang panawagan ko lang po sa kapwa naming Pilipino, tao rin po kami. May buhay na nawala. May karapatan din naman po kaming mabuhay. Kahit sabihin mo adik yung asawa ko, may karapatan naman po siyang magbago. Tama. Correct. Kung si Duterte po maayos, may due process na inanuan pa ng Miranda rights, sana ganun din po yung sa amin. Magkaroon po sana ng patas na
pamahalaan po sa gobyerno. Question lang po. Question po ate. Sabi nila sa social media, kumakalat ngayon, ang pilagi po sinasabi sa mga comment section, paano naman daw po yung mga pinatay daw ng mga adik? Wala naman tayo sinatay ko. Wala naman pinatay. Walang data doon eh. Wala naman tayong data na ano. Wala nang pinatay yung Wala naman po na tayong mga adik eh. Siya nga po ng rape eh. Baka mayroon naman, hindi naman yung ating Sige, mga ano. isa lang para maintindihan po natin. Baka naman tayo siya. Yung anak ko, sir, adik, kung sabihin nilang adik na yun, pero wala naman po yung pinatay na sasabihin nila na ang mga adik, may mga pinapatay. Wala po kaming record na pumatay yung mga anak o asawa o ano naming kapatid. Kahit tingnan po nila, wala po. Kami po ang inosente na biktima. Hindi po kami ang pumapatay yung mga pamilya namin. So, ang anak nyo po ay biktima lamang. Biktima lang po siya sa war on drugs ni Duterte na yan. Dahil nung pumasok po ang administrasyon, doon na ang patayan. Eh ngayon po, wala na po eh. Nung nawala na siya, nawala po yung patayan sa lugar namin. Ibig sabihin, siya talagang may kapakanan, may kagagawa noon. Yun kasi nga, binakas niya ang war on drugs. Kaya maraming biktima. Kasi ang lumalabas po sa social media ngayon, ang sabi po nila, si Duterte daw po ang nagpapatay ng ginawa daw ni Duterte yun para daw sa bayan. Hindi po yung totoo, sir. Paano naging sabayan? Mga inosente po yung mga pinapatay. Dapat drug lord yung pinatay. Dapat ang pinatay niya yung matataas talaga. Drug lord. Huwag yung maliliit kasi yung wala yung maliliit din kung wala yung malaki. Bakit ngayon yata naiwan yung malalaki? Nandito ang nawawala yung maliliit. Katulad ng pamilya namin. sinasabi po nila, yung panahon daw ni Duterte, tahimik daw. Hindi po yung totoo. Tahimik sa takot yun. Nay, panahon daw ni Duterte, tahimik daw po. Hindi po, lalo nga pong gumulo eh. Doon po nagsimula ang patayan. Buwan po nung siya na ang umupo, naging demonyo na po ang buong mundo. Dahil marami pong taong pinatay na wala naman pong kasalanan. Pati ultimo batang walang kaalam-alam na damay sa patayan. Ako na may tanong ako na Kasi sinasabi kasi ng iba na dapat dito daw kinasuhan si Digong. So, kung dito ba kinasuhan si Digong, naniniwala ba kayo na baka mapulyut lang o ma-impluwensyahan lang yung judicial system natin? O mas may tiwala kayo sa ICC? Sa ICC po, kasi kung dito po sa gobyerno, dito sa atin, patulad nga po namin, ilang taon na, kaya ang mga kaso namin, wala pong nakikinig, walang nag-aasikaso, walang nag-iintindi. Pasalamat po kami sa Panginoon, may ICC pumasok sa ating bansa. At doon po namin makakamtan ang hustisya na aming matagal na namin inaasam-asam para sa mga anak namin kanilang pinatay. Ano ko lang po, kasi sa isang vlog ko din, tingin niyo po ba itong nangyayari kay Duterte ngayon, parusa po ng Diyos sa kanya? Opo, kasi ang Panginoon po talaga ang gumagawa ng paraan. At ang Panginoon na rin po ang talagang gustong bigyan kami ng hustisya. Dahil hindi po niya gusto na pinatay ang mga tao kanyang nilikha sa mundo. Siya lang po ang may karapatan eh. Ang Panginoon lang po ang may karapatan. Kaya nagagalit na rin po ang Panginoon sa mga ginagawa nilang kasamaan. Si Johnny po. Johnny, tanong. Hindi ho ba kayo nakakaranas ng panghaharas Yan. ng mga supporters ni Duterte sa inyong lugar? Sa ngayon po, wala pa naman din po. Baka sa iba. Mga hindi kakilala. Opo. Pero nung nung pinatay yung Sa kanila. Nung pinatay po yung asawa ko, marami po nag-aaligid ng mga pulis. Kasi ang alam po nila, ini-interview kami at para wag daw po kami makihalo at magdemanda. Yung po ang panay pumunta ng mga pulis sa amin. Kahit po yung anak ko, inakyat po sa taas. Pinuli po yung anak ko. Sa Facebook po, nakakaranas ba kayo ng mga masasakit na salita? Marami po. Yung mga active sa Facebook. Nililibak po kami, mga kung ano-ano po sinasabi. Akin, nakaranas ako ng ganyan, pero ang tanging sagot ko lang, nasabi nyo lang yan kasi wala kayo sa sitwasyon namin. Pero kung balik pa rin man ang mundo, kayo ang nasa kalagayan namin,
siguro mararamdaman din ninyo yung nararamdaman namin. May tanong po ako. Si PBBM, si Marcos, siya ang sinisisi ngayon ng mga DDS. Anong gusto niyo sabihin sa administrasyon? Dahil kahit pa paano, ang dyan na nangyari sa administrasyon ni PBBM, kahit pa paano makakamit yung justisya. Para sa akin, siguro ginamit lang si BBM ng Panginoon na dapat panagutin si Duterte sa ginawa niya. Kumbaga sa nagagamitan lang naman sila eh. Kaya yung mga nangyari man sa kanila ngayon, karma, walang ibang karma lang yun. May sinasabi ka na kanina eh. Voice out nyo na. Hindi kami, nagpapasalamat din kami kay Marcos kahit ba hindi siya tumupad sa mga pangako niya. At least, sabi kasi niya noon, hindi niya tatanggapin kung ano man warrant na darating para hulihin si Duterte. Ibiglang tinanggap niya. Nagpapasalamat din kami. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ngayon niya nadala doon sa ibang bansa si Duterte. Tama po. naman. Any questions? Any questions? Ninyo. Si Ninyo. Kung sakali, may pagkakataon na makaharap niyo sa dating Pangulong Duterte, ano ang gusto niyong iparating sa kanya personal na may mensahe. Sabi nga po, sasampalin daw kami. Yung po ang sabi niya. Sa akin lang po, isa lang ang sasabihin ko. Itatanong ko rin po sa kanya, naramdaman niya po ba ang kalooban, ang buong sakit na naramdaman namin sa loob ng ilang taon na pinatay niya ang mga mahal namin sa buhay? Dahil sabi niya, mga salot lang daw po sa lipunan, kaya na pinapatay. Hindi po salot kung bibigyan nila ng pagkakataon ang mga bawat pinatay nila. Tanong lang. Noong 2016, binoto niyo ba si Duterte? Hindi po ako bumoto dahil alam ko po na madugo ang mangyayari. Dahil parang marami na rin pong nag-ugong-ugong nung bago pa siya umupo. Na pagka si Digong, kawawa ang mga adik. Totoo nga po talagang nangyari. Kaya hindi po ako nagpadala sana. Si Digong na lang, si Digong hindi. Ang Panginoon ang mag-uudok at nagsasabi sa akin kung sino tao ang dapat kong iluklok sa pagka-presidente. Yung asawa ko po, pinoto niya. Pero ako po si Grace po. Race po rin po kami, ang presidente. Kasi, siya ang nun eh. Yung asawa ko po, botong-boto po siya kay Duterte. Kaya nung namatay siya, sabi ko sa kanya, sa isip-isip ko, yan, binoto mo, di pinapatay ka naman pala. Siya ang sa'yo, pinapatay ka, binoto mo siya. Idol na idol po nila yun eh. Pag pinag-uusapan nila, Duterte sila. One last question, Nay. Nay, one last question. So, nakita kayo ng anak ko, ano gusto mo sabihin mo sa kanya? Ay, asawa ko po. Asawa niyo po. Ang sasabihin ko sa asawa ko, mali ka sa pagboto mo. Kasi pinapatay ka niya eh. Tinisin niyo pa rin siya. Maling-mali ka. Kita mo, ginawa sa'yo. Inalisan kami ng pamilya. Katulad ko, solo na lang ako ngayon. May mga apo ko, ako lahat ang nananagot sa pamilya sa apo ko. Ikaw, Tay, anong gusto mo sabihin sa asawa mo kung sakaling makita? Kung mag-alala, makakamit din natin yung hustisya. Umpisa pa lang to. Yun. Yung mga anak mo, ako nang bahala. Kaya ako mag-isa. Kaya namin ang mga bata. Sa akin naman po, ang tanging masasabi ko rin po sa anak ko kung sakaling magpakita siya man lang ako sa panaginip. Isa lang din po, sasabihin ko sa kanya na sa tinagal na panahon na ilang taon siyang nawala sa akin sa paghihirap ko, na sana hindi ako naghihirap kung hindi kanila pinatay. Eto na, noong una, akala ko, bagsak na ako, walang taong tutulong sa akin para makanta ng hustisya na pagpatay sa'yo. Ngunit gumamit ang Panginoon
para makaamtan natin ang hustisya na inaasam namin sa pagpatay nila sa inyo. Yun lang po. Salamat po. Ako naman, noong Saturday, nagpunta talaga kami ng apo ko, yung anak niyang panganay, sa libingan ng tatay niya. At sinabi niya, yung apo ko mismo nagsabi sa tatay niya, so sa libingan na pagakamit natin ng hustisya kamatayan mo. Gabayan mo lang kami. Yun lang ang hinihiling ko sa anak ko na gabayan niya lang kung ano ang laban namin. Yun lang po. Pag sakaling makasaloob ko ang kapatid ko, at sabihin ko, lagi ko siyang kinakausap, nasa bahay ko pa yung abo niya, hindi pa namin kayang ipadaling sa Kalumbari, kaya nandun pa siya sa bahay. Sabi ko, pamagalala, malapit na natin makakamtan ng hustisya. Matatahimik ka na, siguro pag nakulong na yung pumatay sa'yo, pakadali na kita sa Kalumbari. Dahil sa ngayon, hindi ko pa matanggap, kaya nandun pa siya sa bahay namin. Araw-araw kung siyang kinakausap. Ako naman po, sabihin ko rin sa anak ko na dinanas mong sinandinanas ka, alam mo, sobrang lupit ang ginawa sa anak ko eh. Kumakain sila. Nung binaril siya, anong sabi ng pulis, pinalabas yung mga apo ko, binaril siya. Tuloy mo ng pagkain mo. Kasi total, huling kain mo na yan eh. Tapos yung mga apo ko, pinalabas siya, tinutukan pa ng baril, bumaba sila sa 4th floor. Tapos, narinig nila warning shot yung ano. Tapos sabi may naglalaban, ay may baril, tapos naglalaban daw. Tapos tagputok. Ngayon yung mga apo ko nandun sa binaba na yung patay. Inang pangalan ng mga pumatay dun, nagsukding siya, nagmerienda pa sa loob ng bahay. So paano maglalaban yung anak ko? Ang liit ng bahay, yan lang Yan lang ang pintuan, ito sila kumakain. Maglalaban ba yan? Paka-imposible. Saka nung nilagay nila sa kumot yung anak ko, dadaan sa hagdan, nandun yung mga apo ko. Lumabas daw yung kamay ng anak ko doon sa mga anak niya, gumanyan, nakita nila yung sing-sing ng papa nila. Kaya nung mga apo ko, tumakbo sa akin, sinundo ako, nanay, punta ka doon sa bahay, punta ka sa katuparan, kasi si papa yung nilagay sa kumot, inapalad ka doon sa hagdanan. Pag nagkita kayong dalawa, pag dumating na yung araw, anong masasabi mo sana? Sabi ko, malapit ng hustisya sa inyo. Sasabihin ko sa kanya, gabayan mo lang ako sa pagpapalaki sa mga anak mo. Kasi 3 yung anak niyang naiwan 3 pinag-aaral. Isa grade 11, isa grade 8, yung isa grade 6. Ako lang po yung nagpaparal sa kanila. Nagtitinda lang po ako. Kaya sabi ko sa kanya, gabayan niya ako. Huwag niya akong pabayaan para makapag-aaral yung mga anak niya. Para hindi din maging kawawa pagdating ng panahon. Ayan lang po. Last na. Ay, magandang hapon, no? Mawalang gayang ako. Ay, taga-saan po kayo? Tundo. Lahat sila. Sila Tondo. Masasabi po ba natin sa lugar nito sa tinitira niyo sa Tondo, mahirap po kayo? Hindi naman sobrang mahirap yung lugar namin. Mahirap po. Mahirap naman. Class. Nagatundo po sa Parola. Masasabi po ba doon sa lugar nyo na mahirap kayo doon? Mahirap po kami. Kayo po, Nay, taga-saan po kayo? Parola din po. Tondo. Talaga mahirap po ng palagayan. Mahirap po talaga. Yung iba, medyo nakaangat. Kami, mahirap talaga kami. Si nanay po, Malapit po kami sa Pier 4. Tiga-Tondo rin po kami. 4. palagayan niyo rin po. Mahirap po kasi wala naman pong ganong kami hanap buhay. Kasama sila. Puris of the poor po. Piece po. Mahirap din po kayo, no? Si nanay. Ako po talagang hirap ang buhay ko dahil nag-iisa lang po ako nag-scavenger. Ito po, si nanay po. Ako, masasabi kong mahirap. Makakain lang ng 3 beses isang araw, sapat na dahil isang sidecar boy lang naman ang asawa ko. Mga ibang pamilya po na biktima ng war on drugs, extradition killing, nawala po rito. Meron pa po no? Marami pa po. May nabalitaan ba kayo sa grupo nyo na nagre-reklamo war on drugs, extradition killing, mayaman? Wala po. So, ibig sabihin, pinuntirya ko talaga mahirap. Opo, totoo po yun. Talagang mahirap talaga pinuntirya. Opo. Walang mayaman.
So, ibig sabihin, dito talaga ho si Digong, nung nangangampanya, ginamit para, binola niya mahihirap, pero nung nanungkulan siya, naging presidente niya, tinuro niya mahirap. Opo. Totoo po yun. Totoo po yun. Tama, no? Kasi wala akong napapalitan mayaman nagre-reklamo. Yun nga po. Totoo po yun. Sabihin, yung mga aliponis niya dating pulis, pinunti niya talagang mahirap. Totoo po yun. Kasi walang kakayahan. Kasi ako wala akong napalitan mayaman. Totoo po lahat. Hindi mo naman ang drug extradition tingin. Kasi po, ang kami mga mahirap, walang kakayahan ipaglaban ng sarili namin. Talaga yung pinungunan niya. Opo, opo. Mababaw yung pangalan niya, no? Opo, tama po, tama. Malinaw talaga. Talagang biniktima talaga, no? Opo. Salamat po. Last question. Okay na ako. Okay na po. Ay, maraming salamat po sa inyo. Sana po wag po kayong aatras. Kasi umaasa din po kami sa inyo. Tuloy-tuloy po namin yung laban. Tagal po namin minantay. Ilang taon na po. Salamat po, salamat po. Kaya pag pinapatawag kami, alert ko kami kakagating, kahit namamatay kami. Lalabanan po namin yung fake news sa social media. Kasi kami, yung simpatya namin na sa inyo po talaga. Kalaban namin yung mga yon, yung mga fake news na yon. Kalaban namin yun. Mahirap na lahat.